Yes, sir. Sagot ng mga ito habang nakayuko. Good. Pwede na kayong bumalik sa mga pwesto niyo. Muli ay anunsyo ni Aaron. But you, Miss Isa Calzade, you can go back to your place. Grab your things and get out of this building. I don't need an employee like you. Napaawang ang kanila mga labis sa sinabi ni Aaron. Isa-isa na rin sila nagpaalam pagkatapos. Hindi na rin naman namilit pa si Iza na tanggapin siyang muli. Happy now? Tanong kaagad ni Aaron sa akin nang masolo niya ako. Slight lang. Ang harsh kasi ng pagkasabi mo sa mga empleyado. Dapat mahalin mo sila kasi sila yung araw-araw mong kasama dito. Katulad ng pagmamahal ko sa'yo, ganun ba? Nakahalukip-kip na sabi niya sa akin. Hindi. I mean is, mahalin mo sila bilang empleyado mo. I get your point. Now, can I drink my coffee? Bumalik na rin naman na siya sa kanyang swivel chair at umupo doon. Ako naman ay nakatingin lang sa kanya. Kailangan ko na rin magpaalam sa kanya. Kailangan ko pang bumalik sa shop. Hobby, babalik na ako sa shop. Wala naman akong gagawin dito. Tumayo na ako para ayusin ang sarili. Seryoso na kasi siya ngayon sa kanyang laptop. No, stay here. I want to be by your side all day. He said without even glancing at me. Kailangan ko nang bumalik. Sa oras na iyon ay napatingin siya sa akin. Sinaman niya ako ng tingin. Come here. Sit on my lap so you won't get bored. Tinapik pa nito ang kanyang mga hita. Ha? Nanatili ako nakatayo at nakatingin sa kanya. Wifey, come here. Utos niya at saka binigyan ako ng daan para makalapit sa kanya. Sige na nga. Hinawi ko ang buhok at inipit sa tenga. Lumapit ako sa kanya at saka umupo sa kandungan niya. Nanood kagad sa ilong ko ang bango ng kanyang gamit na perfume. Naramdaman ko naman na inaamoy niya na rin ang aking buhok at maging ang aking leeg. Aaron, nakikilit ako sa ginagawa mo. Napahagikik ako ng tawa nang bigla niyang hinalikan ng leeg ko. Mas umalam pa ang halik niya sa leeg ko. Hindi na lang ito doon humahalik kundi nasa aking batok pababa na sa aking balikat. Hinubad niya suot kong denim jacket. Tumamad sa kanyang paningin ang white tube sando na suot kong dinoblehan ng denim jacket. Naramdaman ko na rin ang kahandaan niya sa loob ng kanyang office suit. Aaron, sambit ko. You made my body hard again, Ali. Siguro dapat taalis na ako. Palis na ako sa kanyang kandungan nang pigilan niya ako at muling pinaupo sa mga hita niya. Pabagsak ako na paupo sa kanyang mga hita. Sino nagsabing aalis ka? Ako. Stay here. We'll make a baby. Ano? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Sa halip na magsalita, ay inilapit lang nito ang mukha sa akin leeg. Napatingala ako para mabigyan ng daan ang halik niya. Sa isang iglap lang ay nagpaubaya ako sa kanya. Nakakadala mga haplos at halik niya na nagpapainit sa akin. Lalo na kapag hinahalikan niyang aking leeg pababa sa aking dibdib. Wifey, bulong niya. Hindi ito sumagot. Naramdaman ko na lang na nasa labas ng panties ko ng kamay niya. Naalala kong meron ako ngayon. Nakalimutan kong sabihin iyon sa kanya. Wifey, muli ay bulong niya. What is this? Napangiwi ako nang nahawakan niya ang tampons na gamit ko kapag meron akong period. Tampons? Nakangawing sagot ko. Meron pala ako ngayon, nakalimutan ko. What? Parang pinagbagsakan ng kung anong bakal ang mukha ni Aaron, hindi maipinta. Tampons? What the hell's that? Tampons? Yung ginagamit kapag may period? What? Nakikisabay pa sa akin ang bagay na iyan. Huwag ka nang gumamit yan. Huh? Bakit naman? I'm jealous. Nakapasok yan sa iyo, samantalang ako ilang araw na walang pasok sa iyo. Isang malakas na batok ang ibinigay ko sa kanya. Siyempre, ginagamit ko yun kapag may period ako kaya nakapasok sa akin. Pati ba naman yung tampons pagsasalosan mo? Natatawang sabi ko sa kanya. Why don't you just use napkin? Then that thing. I should be the only one entering your womanhood, not that kind of stick. Nakakunot ang noo na sabi ni Aaron sa akin. Mas lalo ako natawa. Hindi lang ito makakascore kaya ganito yung kanyang mukha. Walang nagawa si Aaron kundi yung pagbigyan ako sa gusto ko. Bumalik ako sa coffee shop pero kasama siya. Bored na raw kasi siya sa office kaya sasama na lang daw siya sa akin. Wifey, why don't we go on vacation for a week in France? Biglang suwestyon ni Aaron habang nasa counter ako at nasa tabi ko naman siya.
Yung dalawang empleyado ko, si Marian at Marga ay pansin kong panay ang sulyap kay Aaron. Si Aaron naman ay ginawa niya yatang office ang coffee shop ko. Dito niya na ipinagpatuloy ang ginagawa niya kanina sa kanyang office. Magsasalita na sana ako nang mapatingin ako sa pintuan ng shop. Nakaagaw sa aking pansin na lalaking kapapasok lang. Siya yung lalaking antipatiko na last customer namin kahapon. Nandito na naman siya. Dumiretso ito sa counter at doon nagsalubong ang aming paningin. Hi! Bati niyo sa akin. Nag-wave pa ito. Good afternoon, sir. Si Maria bumati dito at lumapit sa counter. Sir, dine-in po ba kayo or? Of course, dine-in. Putol nito sa salita ni Maria. Okay po, sir. Pwede niyo pong hintayin sa kabilang table or gusto ko maghintay dito. Putol na naman ito sa gustong sabihin ni Maria. Kagad na tumaas ang aking mga kilay. Sunalipan ko sa Aaron na ngayon ay masama na ang tingin sa lalaki. Natigilan ito sa pagtipas sa kanyang laptop dahil nakatingin na ito sa lalaki. Hi again, miss. Muling bati ng kumag na lalaki ito sa akin. Hindi niya na ituloy ang sasabihin na magsalita sa Aaron. Mrs. Anderson. Correction ni Aaron. She's married. So if I were you, stop making yourself cute if you don't want to kick out in front of me even if you're still a customer here. Inis na sabi ni Aaron. Ramdam ko ang tensyon kaya pinakalma ko ang asawa kong ang bilis mag-init ang ulo. I'm sorry. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa amin ni Aaron. I thought she was still single. Kaagad naman humingi na pasensya lalaki at saka ito umatras. Miss, gusto ko na isang hot espresso. Sabay niya sa lalaki kay Maria at saka ito umupo. Natanggal ang angas niya nang barahin ito ni Aaron. Kung wala sa Aaron, baka kung ano na naman ang ginawa ng antipatikong lalaki na ito. Nakahinga ako ng maluwag. Sino ba lalaking yun? Kaagad na tanong sa akin ng gwapo kong asawa. Nakakunot ang noo habang nakatingin sa lalaki. Bagong customer? Ganun lang yata talaga siya. No, I think may gusto siya sa'yo. Natigilan ako sa sinabi niya. Ano ka ba? Ang daming magaganda. Sa daming babaeng single dyan, bakit ako pa magugustuhan niya? Paglalambing ko sa asawa ko nagsimula nang mawala sa mood. Kaya nga ikaw nagustuhan ko. Sa daming babaeng nakapaligid sa akin, ikaw lang yung kakaiba sa lahat. Kasi meron ka na wala sila. Seryosong sabi nito sa akin. Tumikim ako. Kaya huwag magkakamali ang lalaking yan dahil hindi ko alam kung ano magagawa ko kapag ikaw nang usapan. Dagdag pa nito. Oo na. Kahit naman magustuhan niya ako, hindi ko naman siya magugustuhan. Si Harold lang crush ko. Magbibiro ko. Kaagad na kumunot na naman ang noo ni Aaron. Binibiro ko lang naman ito. Bakit nasali sa usapan natin si Harold? Hanggang ngayon crush mo pa rin ang asshole na iyon? Kaibigan mo yun, hindi asshole. Anong klase kang kaibigan sasabihan mo ng ganyan ang kaibigan mo? Nakanguso kong saway sa kanya. Crush mo pa rin ba lalaki yun? Seryoso pa rin ito. Talagang sineryoso sinabi ko. Hindi na, kasi ikaw na crush at love ko. Sagot ko't napangiti na matamis sa kanya. Nakita ko ang paglambot ng kanyang mukha na kanina ay nakakunot na. Nakangiti na rin ito ngayon. Yan lang naman ang magic words na magpapatanggal sa nakabusangot niyang mukha. 4 years later. Third person's POV. Daddy, bakit kayo pumunta? Nasaan si Mommy? Tanong ni Aliana sa kanya dahil siyang pumunta para umatan sa meeting nito sa school. Wala siyang choice. First time niyang umatan ng meeting sa loob ng 4 na taong nagsimula mag-aral ang triplets. Kapag utos ni Ali, dapat niyang sundin dahil sobra itong magtampo. Hindi siya kinakausap ng ilang linggo. Nasa pasilyo na sila at palabas na. Your mommy went somewhere. Aren't you happy that I attended the meeting? He looked down to see Aliana's reaction. Hawak nito ang binili niyang cotton candy. Napatigil kasi siya sa labas ng school nang makakita ng cotton candy. Naalala niya si Ashley dahil favorite ito ng asawa at naging favorite na rin ito ni Aliana. Pero kung nandito si Ashley, hindi ito papayag na kakain ng matamis si Aliana dahil masisira lang ang mga ngipin nito. Malaga kasi sa Ashley sa mga ngipin ng kanilang triplets at maging sa kanilang bunso na kasalukuyang 4 na taon na ngayon. Kaya patago na kumakain si Aliana sa mommy nito kapag kumakain ng matatamis. Daddy, sumbong kita kay mommy. Sumbong na ano? Binili niyo ako ng cotton candy. Sabay napatawa sa Aliana. Don't do that, Aliana. If you don't want me to sleep outside the mosquito net. Pagbibiro niya sa anak. Natawa si Aliana sa sinabi niya.
Ano po yun? Malalaman mo kapag malaki ka na. Ginulo niya nakapuyod na buhok ni Aliana. Daddy naman eh, ginulo niyo pong buhok ko. Reklamo nito. Biglang natigilan sa Aliana at maging si Aaron ay natigilan ng mapahinto ang kanyang anak. Hi, Aliana Kitty. Bati na isa lalaking kasing edad ni Aliana na may dalang bola. Daddy yung kaibigan nila kuya palagi akong kinikindatan. Palagi niya lang dinudugtungan ng Kitty yung maganda kong name. Nakangusong sumbong ni Aliana sa kanya sabay tinarayan ng lalaki. Napahinto sa kanilang harapan ng lalaki at ngumiti kay Aaron. Hello po. Magalang na bati nito. Tila natigilan si Aaron at napatitig sa lalaking kasing edad lang ni Aliana. Who are you? What is your name? Mabusisi na tanong niya dito. I'm Jiggy. Pakilala ng batang lalaki. Type ko pong anak niyo. Dagdag pa nito. Nagpapalit-palit ang tingin ni Aaron sa dalawa. Ang lakas ng loob ng batang ito. Daddy type niya raw ako. Napangusong bigla sa Aliana. Hindi pa man ulit nakakapagsalita sa Aaron para sabihan ng batang ito ay bigla nang nag-ingay sa campus. Mga babaeng kasing edad ni Aliana nagtitilian. Nagtilian ng mga batang babae na ito dahil sa lalaking ito na nangungulit kay Aliana. Campus crush ka dito, hindi ka naman guwapo. Irap ni Aliana sa lalaki. Natawa lang ang batang lalaki at saka napahilot ng dalawang daliri sa mga kilay. Titili ba sila kung hindi ako guwapo? Pangasam ni lalaking ito kay Aliana. Stop making fun of my daughter. Mga bata pa kayo. If you really like Aliana, look for my daughter when you grow up and wait for the right time. Sorry po. Humingi din naman kaagad ng pasensya si Jiggy. Umalis na ito sa kanilang harapan at saka naman nagsalita sa Aliana. Daddy, anong sabi niyong wait for the right time? Sumbong kita kay mommy. Nararating niyo ako sa mayabang na yun. Nakangusong sabi ni Aliana sa ama. Biglang napakamot sa ulo si Aaron. I'm just kidding, Ali. You'll always remember what your mommy always reminds you. Mag-aral mabuti at huwag kaagad mag-boyfriend. Kaagad naputol ni Aliana sa sabihin niya. Very good, baby. Even if you're 10 years old, you'll stay me, baby. Kaagad niyang kinabig ang anak at sabay sila naglakad sa corridor. Palabas na sila ng campus nang makasalubong ang dalawa, si Helios at Hayden. Nakasuot ito ng jersey. Player ng basketball sa campus si Hayden at Helios. Parehong magagaling sa basketball. Hindi niya nga alam kung saan naman ng mga ito ang pagiging magaling sa pag-basketball. Samantalang siya noon hindi niya man lang nagawang sumali sa varsity. Where's mom? I thought he was the one coming here. Tanong ni Helios nang makalapit sa kanila. Your mom is too busy. So now, I am in charge of the three of you. No whining, no complaining. Aaron looked at the triplets, one by one. Yes, Dad. Kaagad sumaludo sa kanya ang tatlo at saka naghahabulan papasok sa loob ng kanyang kotse. Napailing na lamang siya nang tuluyang makapasok ang tatlo. Ngayon, ang lalaki na ng mga ito at may kanya-kanya ng mga crush. Habang nagmamanehoy, rinig na rinig niya ang bangay ng dalawa, si Hayden at Helios. Minsan naman ay dinadamay ng dalawa si Aliana sa pangaasar. Yana, may pinasabi nga pala si Jug sa'yo. Natatuwang sabi ni Helios. Ano na naman? Ang pangit mo daw. Sabay na nagtawanan si Helios at Hayden. Humagalpak ang tawanan ng mga ito sa loob ng kotse. Pakisabi na lang wala akong pake. Sinulya pa ni Aaron sa Aliana sa front mirror. Nakalukip-kip ito habang nakataas sa mga kilay na nakatingin sa dalawa. Puno ng asaran ang tatlo at natalo naman sa Aliana dahil pinagtutulungan ito ng dalawa. Ashley's POV. Ma'am, ako na po dyan. Habang nagluluto ako ng sinigang na baboy ay lumapit sa akin si Nanay Nelia. Ako na nagluto dahil gusto kong gawa ko ang titikman ni Aaron. Kanina pa ako nakauwi pero wala pa sila. Ano na kaya nangyari sa meeting? Si Henrik naman ay nasa mansyon, hiniram nila mama kaya walang makulit ngayon dito sa bahay. Habang naghahanda ako ng pagkain sa mesa dahil after how many years, ilang minuto kong pagluluto ay natapos din kaya inayos ko na sa dining area para pag-uwi ng 4 ay kakain na lang. Bigla ako natigilan sa pag-aayos nang maramdaman ko ang pag-vibrate ng phone ko sa aking bulsa. Saglit kong iniwan si Nanay Nelia at nagtungo sa living area. Excited akong tiningnan ang phone ko dahil baka si Aaron ang tumatawag. Ngunit ganoon na lang ang pagka-disappoint ko nang makitang hindi si Aaron ang tumatawag sa akin, kundi number lang. Not registered to my contacts.
Ilang segundo kong tinitigan at pinag-isipan kung sasagutin ko ba iyon. Hanggang sa matapos ang panguwing nito ay hindi ko pa rin ito sinagot. Muli itong tumawag kaya napagpasyahan ko na lang na sagutin ang tawag nito. Yes, hello? Sagot ko ngunit ilang segundo nang nakalipas ay wala akong narinig na boses mula sa kabilang linya. Hello? Muli ay sagot ko. Kasunod na narinig ko ay ang maingay na tunog ng sakyan at saka namatay ang call. Tinitigan ko ang phone ko pagkatapos nitong patayin ang call. Sino yun? Tumawag pero ayaw naman magsalita. Napailing na lang ako. Pinasok kong muli ang cellphone ko sa aking bulsa. Pabalik na sana ako sa kitchen nang marinig ko ang boses na Aliana. Mommy! Patakbong lumapit sa akin sa Aliana at saka niya ako niyakap. Sunulyapan ko naman sa Aaron na dala ang bag ni Aliana. Habang si Hayden at Helios naman ay dala nila ang kanilang mga bags. Lumapit naman sa akin si Aaron at saka niya ako dinampian ng halik sa labi. Halata ko sa kilos niyang tila na papagod. Pagod ka kaagad? Umadaan ka lang ng meeting? Natatawang asar ko sa kanya. Yun na nga eh. Matatanda yung kasama ko kaya nakakapagod. Mas niyaka pa niya ang bewang ko. Inamoy niya ang buhok ko. Ang sarap yata ng ulam. Sabi nito, buhok ko rin yung inaamoy mo. Nasa dining table ng pagkain, nakahanda na kaya tara na. Mamaya na kita mamasahihin. Sabi ko sa kanya. Nagliwanag ang kanyang muka. Really? Tila ayaw pa nitong maniwala. Oo na. Mas lalo ito napangiti. Nang sabay namin balingan ang tatlo, nakablangko na mga reaksyon ng mga ito. Napalunok ako. Nakalimutan namin nandito palang triplets at nakita nila ang kakulitan ng kanilang ama. Ano ba yan, Dad? Ang corny yun naman po. Asar ni Hayden bago ito nauna maglakad patungo sa dining area habang umiiling-iling. Nagkatinginan kami ni Aaron dahil sa sinabi ni Hayden. Bigla na lang akong natawa. I'm just cuddling with your mom. Aaron immediately answered as he grabbed my waist again. Pagkatapos kumain ay dumiretso na rin kami sa kwarto. Pagkapasok sa loob ay tumawag naman si Mama Carmela. Ma, good evening po. Ano pong meron tapatawag kayo? Tanong ko. Si Hendrik, gusto ko raw niya makausap. Nasaan po siya, Ma? Nandito sa tabi ko. Narinig kong tila ibinigay ni Mama ang phone kay Hendrik. Hello, Mommy? Bati ni Hendrik. Hindi pa masyadong maintindihan ang kanyang salita. Hey, baby. How are you? I'm fine, Mommy. Gusto ko purinig yung good night niyo before I'm going to bed and sleep. Tila inaantok na si Hendrik na sinabi ito. Narinig kong napahikab na rin ito. Good night, baby. I love you. Mwah. May tunog pa na kiss kasabay ng sinabi ko. Good night, Mommy. Si Daddy, hindi mo ba babatiin, baby? Daddy, good night. Mwah. May pahabol pa na tunog ng kiss sa baby Hendrik sa daddy niya. Binigay ko kay Aaron ng phone. Good night, baby. Sulitan mo ng bakasyon mo sa place ni Mamita. Next week, kukunin na kita. Miss na miss ka na ng sobra ni Daddy. Okay po, Daddy. Huwag makulit sa Mamita, baby. Alam mong matanda na sa Mamita. Pagbibiro ni Aaron sa anak niya. Meron po white hair sa Mamita. Narinig ko sumbong ni Hendrik. Narinig ko rin ang pagtawa ni Mama Carmela dahil sa kadaldala ng apo niya. Yes, baby. It's a sign that your Mamita is beautiful. Sigaw ni Mama Carmela sa kabilang linya. Hindi na ituloy ni Aaron ang gustong sabihin ng biglang sumigaw sa kabilang linya si Mama Carmela. Nagtawanan kami. Okay, baby. I'm going to hang up the phone. Good night, baby. I love you. Oh, paalam ni Aaron sa anak niya. I love you too, Daddy. Binaba na ni Aaron ang phone at inilapag sa side table. Kagad naman siyang humarap sa akin at binigyan ako ng kakaibang tingin. Sabay na pangisi ito. Alam na alam ko na ang ibig sabihin niya kapag nakaganito na siya sa akin. Lumapit siya sa kama at dumapa. Wifey, tinapik nito ang kanyang likod. Senyales na gusto niyang mamasahihin ko siya. Huminga ako ng malalim bago lumapit sa kanya at umupo sa gilid ng kama. Wala naman akong magawa kundi ang masahihin ang likod niya. Kumuha ko ng oil at nilagyan ng aking palad. Wifey, sit on my back. Turo ni Aaron sa likod niya. Napailing na lamang ako at natawa. Kailangan pa talagang uupo ako sa likod niya. Teka nga lang, pinapadalos ko pa mga kamay ko. Habang ikinakalat ko ang oil sa palad ko. Gumalaw ang kama dahil unti-unti ako lumapit sa kanya at tumayo sa kama. Inihakbang ko ang isa kong paa sa kanyang bewang at saka ako umupo sa kanyang bewang. Una kong minasay ang kanyang balikat.
Oh, that's refreshing, wife. I love the feelings. So relaxing. Napaungol si Aaron sa ginawa kong pagmasay sa balikat niya. Sununod ko naman ang iba pang balikat hanggang sa bumaba sa kanyang bewang. Sa pangupo niya na ako ngayon nakaupo. Umbok na umbok pa naman ang kanyang pangupo. Natalo niya pa yata ang aking pangupo. Holy shit, wife. I love that. Muli na naman itong napaungol nang pisilin ko ang kanyang bewang. Natawa ko ng bahagya dahil niloloko ko na ito at sununod kong pinisil ay ang kanyang pangupo. What the hell, wife? Reklamo niya. Natawa na lang ako. Bakit ba? Ayaw mong pinipisil yung puwet mo? Pangasar ko sa kanya. Sa halip na sagutin ako'y bigla na lang itong tumihaya. Tama-tama naman ang pagkakaupo ko sa naninigas niyang pagkalalaki. Pakaramdam ko'y buhay na buhay ito. Do you feel that, wife? Ngumiti ng pilyo sa Aaron. Alis na ako. Nakalimutan ko maliligo pa pala. Hindi ko na ituloy ang sasabihin nang bigla niya akong kabigin at sakto sa labi niyang bagsak ng labi ko. Napapikit na lamang ako nang mapusok niyang inangkin ang labi ko. Napaungol ako sa gitna ng halik niya. You don't need to take a shower, wife. I want your original scent. Napapaos sa wika niya pagkatapos ng ilang segundo niyang minukbang ang labi ko. Hindi pa ako nakakabawi sa aking paghinga nang muli niya na naman akong kinuyumbos ng halik. Hinuwakan niya ng marina ang aking baba. Nang magsawa sa paghalik sa aking labi, bumaba na ang kanyang muka para halikan ako sa aking leeg. Nagising akong pagkain ng bumungad sa aking harapan. Napangiti ako dahil alam ko si Aaron na naman na may gawa noon. Tuwing nagbabakbakan kami sa gabi kinaumagahan, aasahan ko nang may pagkain sa harapan ko. Napakasipag niya kasi sa umaga kapag nakakascore. Good morning, wife. Breakfast in bed. Bigla siyang subulpot sa harapan ko. Lumapit siya sa akin at tinalikan ako sa aking noo. Napapikit naman ako. Kinuha niya ang bowl na may lamang sopas. Sopas? Natawa ko. Yes, kailangan mo na mainit na sabaw. Remember, napagod ka kagabi? So, kailangan mo humigop na sabaw. Bigla akong natawa. Parang may pinadedede ako. Yup, remember akong dumedede sa'yo? Nagtawanan kaming dalawa sa sinabi niya. Baliw. Mahina ko siyang hinampas. Tumawa lang naman ito at labas ang pantay-pantay nitong mga ngipin. Habang tumatagal, mas lalong gumugwapo sa Aaron sa paningin ko at habang tumatagal, mas lalo pa siya naging sweet sa akin. Hindi ko tuloy maiwasang titigan siya. Why? May pagtataka niya nang mahuli niya akong nakatitig sa kanya. Umiling-iling ako. Wala lang, naalala ko lang kasi noon. Hindi ka ganyan sa akin. Palagi kang galit at kapag may nangyayari sa atin noon, palaging wala ka sa kama kapag nagigising ako. Sabi ko sa kanya, That was then, Ali. But now, I love you so much that I follow whatever you want. I'm like a dog, obsessed with you. Pabirong sabi niya. Good thing you know. Kulang na nga lang maglaway ka sa harapan ko. Pabiro ko ding sagot sa kalokohan niya. Bakit? Hindi pa ba ako naglaway sa'yo? Hindi ko alam sa'yo. Natatawang sagot ko. Napuno ng tawanan ang loob ng kwarto. Sinulit namin ang buong isang araw. Hindi ako pumasok sa coffee shop at hindi rin umalis ng bahay sa Aaron. Kinabukasan ay dinalaw namin si Lara sa mental hospital. Matagal niya pala itong nasa mental. 2 taon na nakalipas daw, inilipat ito sa mental hospital. Papasok na kami at kaagad namin kinausap ang nurse kung pwede ba namin makita si Lara. Nasa labas lang kami habang tinatanaw si Lara sa loob ng kwarto na pagitan ay makapal na salamin. Kitang-kita namin kung paanong sabunutan ni Lara ang sarili niyang buhok. Bigla ko naawa sa kanya. Kung hindi niya lang kasi ginawa ang masama niyang binalak sa akin noon, wala sana siya dito ngayon. Maganda sana ang buhay niya kasama ang anak niya. Nabalitaan namin na nasa magulang ni Lara ang kanyang anak. Kasing edad lang din ito nila Hayden, babaeng anak ni Lara. Nalaman din namin na kasamahan ni Lara na commercial model ang nakabuntis sa kanya. Matagal na raw pala silang may lihim na relasyon habang sila pa ni Aaron. Kaya nagpasalamat sa Aaron at hindi natuloy ang kanilang kasal. Nagpasalamat siya sa akin na ginulo ko ang kanilang engagement party dahil kung hindi ko raw yung ginawa, siguro hanggang ngayon ay bulag pa rin siya sa pagmamahal niya kay Lara noon at hindi niya alam na niloloko na pala siya nito. Pagkatapos namin dalawin si Lara ay umuwi naman kami sa probinsya. Binigyan pala ni Aaron ng negosyo sila Chang. Meron na itong negosyong milk tea at sila Kuya Jerome at Ate Divine naman ay meron na rin sariling pinagkakakitaan. Isang karinderiya. Sa tulong ni Aaron, kaya nila iyon napatayo.
Ang gusto nga ni Aaron ay isang restaurant nang ipatayo sa kanila pero tinanggihan ito nila Ate Divine. Gusto daw nila kapag restaurant na dapat sila ang makapagpapatayo noon sa sarili nilang kita sa karinderya. Kaya hindi pinilit pa ni Aaron sila Ate Divine. Dinalaw ko rin sila Mama at Papa. Hanggang ngayon patuloy akong humihingi ng sorry sa kanila. Naging aral sa akin na nangyari sa kanila noon. Na-realize kong dapat habang kasama at nasa tabi ang mga magulang, dapat silang pahalagahan at ingatan. Kinabing ni Aaron ang aking bewang sa harapan mismo ng puntod nila Mama at Papa. Sa inyong harapan, Mama, Papa. Nandito po ako para sabihin sa inyong iingatan ko po ng sobra ang anak ninyo. Mamahalin ko hanggang sa aking huling hininga. Huwag po kayong mag-alala kasi kahit makulit ang anak niyo. Pangaasar ni Aaron sa akin, kagad ko siyang hinampas sa balikat. Kahit makulit ang anak niyo, mahal na mahal ko po iyan. Nakangiting sabi ni Aaron. Tama na nga, binubolo mo na naman sila Mama eh. Nagtawanan kaming dalawa. Nang makauwi sa bahay, nadatna namin sila Mama Carmela at Papa Rafael. Birthday pala ni Papa at sa bahay nila ginanap ang birthday celebration nito. Dumating sila Dustin at Marco. Bigla ko namang naalala si Irish. Bakit kaya bigla siyang nawala? Hindi niyo man lang ako tinawagan sa loob ng 4 na taon. Kumusta na kaya siya ngayon? Pagkatapos na nangyari sa kanila ni Dustin ay nawala ito na parang bula. Maging si Kuya Harold ay wala na rin akong balita sa kanya. Nakakamiss rin yun dati. Happy birthday po, Papa. Bati ko kay Papa Rafael. Nginitian niya ako at saka nagpasalamat. Nagpapasalamat ako dahil tanggap na nila ako para sa anak nilang si Aaron. Cheers! Sigaw nilang lahat. Itinaas ko ang hawak kong wine glass para makasabay sa kanila. Hindi ko na malayang nakalapit na pala sa akin si Aaron at heto na naman siya. Hapit niya na naman ang bewang ko. Hindi na yata nagsawa sa bewang ko kapipisil. I love you, Ashley Miranda Anderson. Biglang bulong niya sa akin. Ang sweet talaga ng gwapo kong asawa at ang bango-bango pa. Kaya sinong hindi mapapasagot ng I love you too. Nang sagutin ko ito, hinalikan niya ako sa harapan ng mga kaibigan niya. Nagsigawan naman sila Marco. Love is on the air, dude! Sigaw ni Marco. Walang imig si Dustin. Kung noon nakikita ko itong palagi nakangiti, pero ngayon, walang bakas ng ngiti ang magtatagal sa labi niya. Nangingiti pero kita mo lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko naman ito pinangarap noon. Sino ba mag-aakala ang isang pasaway na estudyante noon? Nag-great crush at tumataka sa school ay ganito na ngayon. Ang dami kong natutunan sa buhay. Ang dami kong na-realize sa buhay ko noong nawala ang mga taong mahalaga sa akin. Hindi pala sapat ang masayang nararanasan mo sa pagtaka sa school, sa pagpikot ng crush at kahit saan na lang kami dinadala ng mga paa namin ni Irish noon. Yung saya pala na nararamdaman ko noon ay baliwala kapag nawala na ang mga taong mahal na mahal mo sa buhay. Doon mo lang ma-realize ang lahat. Ngayon meron akong masayang pamilya, merong mabait na bianan, merong mapagmahal, arugante pero napakagwapong asawa, at may mga anak na sobrang kukulit pa pero sila ang kasiyahan ko. Wala na akong mahihiling pa dahil lahat ay ibinigay niya yata sa akin ni Lord. Kahit hindi ako naging mabuti sa kanya ay pinagpala pa rin niya ako ng ganito at sobra-sobra pa. Sa malayo ay tanaw ko naman si Hendrik na nakikipaglaro sa ibang mga bata. Anak ng iba pang mga bisita. Ang tatlo naman ay nasa school pa. Mamaya-maya pa uwi na rin ang mga iyon. Lumipas ang ilang oras, nagkumpulan kaming buong pamilya nang makauwi ang triplets. Naka-uniform pa mga ito nang tawagin ni Mama. Picture taking! Sigaw ni Mama. Magkatabi kami ni Aaron. Sa gitna naman namin ay si Hendrik at sa side ko si Eliana at sa side naman ni Aaron ay si Hidan at Helios. Sila Mama at Papa naman ay magkatabi sa tabi ni Helios. 1, 2, 3, smile! Sigaw ng photographer. Ganito kasi ang pamilya ko araw-araw. May tampuhan sa aming mag-asawa at may selusan, pero normal lang naman iyon dahil hindi rin naman ako matitiis na Aaron. Ilang minuto lang ay lalapit siya sa akin para suyuin ako kapag nagtatampo na ako sa kanya. Parang araw-araw niya pa rin akong nililigawan at habang patagal ng patagal, mas lalo pa siya nagiging sweet sa akin. I'm Ashley Miranda Anderson. This is the end of my story.